I-trade na lang daw si James Harden para makuha nila si Kyrie Irving at makuha na rin nila si LeBron. Sa isang report mga idol, mayroong isang proposisyon ang isang Bleacher Report NBA writer na si Greg Swartz na pwedeng gumawa ng 3-team trade ang Cleveland Cavaliers, ang Miami Heat at ang Dallas Mavericks. Mapupunta sa Cavaliers sina Kyrie Irving, Gafford at Nurkic Marshall galing sa Dallas. Mapupunta naman sa Miami Heat si James Harden at mapupunta naman sa Dallas sina Jarrett Allen, Dennis Schroeder at si Mitchell naman kasama si Nikola Jovic galing sa Miami Heat. Talagang blockbuster ang trade nito. Pwedeng mangyari ito mga idol, walang imposible sa NBA. Sa mga nagdaang linggo nga ay mayroon tayong nasaksihang 6 na mga kupunan na sabay-sabay na nag-trade. Pero ngayon, parang malabo po itong mangyari mga idol sapagkat ito ho'y napakabigat at ibang-ibang mga players yung involved dito at malalaking mga pangalan. Bali, ang Cavaliers ang mag-i-initiate ng trade na ito para makuha nila si Kyrie Irving sa Dallas Mavericks para na rin maakit nila si LeBron James na bumalik sa kanila. Pero para sa akin lang ay mukhang hindi rin po ito gagana na magkakampiyon itong Cavaliers dahil mawawala sa kanila si Jarrett Allen at si Dennis Schroeder. Marami ang magbabago. Lalakas nga ang iyong starting lineup pero butas naman ang iyong bangko. Believe ako kay James Harden dahil simulat sa poll, siya yung tipong player na nagsasakripisyo yung kanyang kontrata. Tumatanggap siya ng discount o ng pay cut para lamang sa ikabubuti ng kanyang kupunan. Pero hindi ito yung kanyang gusto na mawawala siya sa Cavaliers para lang lumakas ang Cavs. Sa pangkabuuan, okay ang proposal na ito. Pero sa Cavaliers, labis pong maapektuhan ang kanilang bangko na siyang magpapalagay sa kanila sa alanganin na posisyon. Maling-mali itong si Draymond Green sa kanyang pag-mention sa kanyang pag-call out kay Haslem patungkol sa naging nangyaring altercation ni Bam Adebayo at Tyler Hero sa Summer League. Ayon kasi kay Draymond Green, ngayon bakit daw tahimik itong si Haslem? Dahil kung tutuusin ay mga bata niya ito, sina Bam Adebayo at Hero. Ito'y kanyang dinevelop under sa kanyang mentorship. Pero bakit ganito ang nangyari? Nangyari ang pagkomentong ito ni Draymond Green patungkol kay Haslem dahil nga way back noong kanyang nasapak nga rin si Jordan Poole ay isa rin itong si Haslem sa mga nagkomento doon. Pero ngayon, sa nangyari sa kanyang mga former teammates ay tila tahimik daw itong si Haslem. Sumagot naman si Haslem na kung ano raw yung attitude ni Draymond Green nung sinapak niya si Jordan Poole ay ganun din ang kanyang attitude mapahanggang sa ngayon. Hindi raw makatarungan ang pagkumpara ni Green sa kanyang ginawa noon kay Jordan Poole at sa nangyari kay Bam Adebayo at kay Hero dahil magkaiba ang sitwasyon. Oo, under sa mentorship ni Haslem sina Bam Adebayo at Tyler Hero at kung ano yung kanilang gagawin magre-reflect ito kay Haslem. Pero iyon ho'y sariling desisyon na ni Hero at ni Bam Adebayo. Wala na doon yung pagpapalaki ni Haslem sa mga ito. Yung kay Green at kay Poole magkaiba po yun. Itong si Green kasi siya sana ang magandang ehemplo, 'di ba? Siya yung nagme-mentor pero siya pa ang nanapak. Itong kay Haslem kasi hindi siya yung nanapak kundi si Bam Adebayo mismo. Pero hindi na yun saklaw ng kanyang mentorship mga idol. Iyon ho'y sariling desisyon na ng kanyang mga former teammates. Sa kanilang dalawa, kay Haslem muna ako. Mayroong punto si Haslem mga idol. Samantalang si Green naman ay out of place yung kanyang gustong iparating. Walang kabuluhan, walang koneksyon.